One, two, three.
Blessed good afternoon to all of us here in the sanctuary and to those who are tuning in online via Facebook or YouTube. You are welcome in Bahrain Christian Fellowship Worship Services. I'd like everybody to stand up. Welcome everybody. Paki-fist bump po inyong katabi. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Yes, welcome. God bless you. Yes. Nasa kaliwa, kanan, nasa likod, nasa harap. Yes. Yeah. Para napapanahon yung ating pag-greeting, no? Okay. Fist bump lang yan. Welcome po. Okay, as we start the worship service, join me in these prayers. Father God, we praise you, we glorify you, we exalt you. You alone are good, you alone are God, you're mighty, wonderful, faithful and true. We thank you, Father, for this day that you have gathered us in this place to worship you in spirit and in truth. Thank you for bringing us safely in this place. Thank you for the past week and days that you have been with us. You have protected us, you have blessed us, you have strengthened us, and you have moved through us, O Lord God. And even we thank you for every trials that we faced the past days, O Lord God. For we believe and we trust we are in your loving hands, O Lord God, and nothing can take us away from you, Lord. And as we come to you this day, Father, we desire that our worship be a sweet-smelling aroma before you. That's why as we come, we humbly seek your forgiveness for any sins, for any iniquities, for any disobedience that you see in us, unintentional and willful. Father, we ask for your forgiveness. Cleanse us by the blood of your Son Jesus and make us holy and righteous before you. For our good works and our goodness amounts to nothing, cannot add to our goodness, O Lord God, but our holiness and righteousness only comes from you. We thank you, Father, and we receive your forgiveness. We receive your righteousness imparted in us through the blood of your Son. And now we can come boldly into your presence, O Lord God. One thing we ask in this worship service, we ask for your Holy Spirit to be with us, move through us. Lord, take your place. You are the center in this worship service. Only the name of our Lord Jesus Christ be lifted up, be magnified in our midst. You alone, for you alone deserve all glory, all honor, and all praises belongs to you. Thank you, Father. Thank you for what you're going to do this day. We acknowledge your presence. We give you all the praise. We give you all the glory. All worship belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say, Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We are truly grateful na muli ay magkakasama tayo. It's a time. It's time to focus to express yung ating love sa ating Panginoon, yung ating worship, yung ating gratefulness sa Kanya. Amen. So declare natin yung goodness niya, yung greatness niya sa ating mga buhay as we sing our worship. Amen? Sama-sama po tayo. Let's declare our faith. Reaching for the past and giving everything
sing, it's living in me, that He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me. Faith, hallelujah. You deserve all the glory, O Lord. Praise your name. We thank you for your great love, O Lord. Just want to express our love to you, O Lord. We worship to you, O Lord, with all our heart, O God. Oh, for love, Father gave, for only love could make a way. Oh, for love, the heavens cried. For love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Drawn into me. Hear us sing, O Lord. Hear us as we worship. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Is you.
one who encounters you, Father God. There is nobody that encountered you that changed. Father, we believe, Father God, that that you are capable, Father God, of doing that change in us, Panginoon. Lord, we acknowledge, Father. We acknowledge, Father God, your process, Father God, in shaping us and molding us, Father God, to be more like the image of your Son, Jesus. And Lord, as we encounter you, Father, and Father, I pray, Father God, right now, for those that has a barrier to worship you, to feel that change, that transformation. I pray, Lord God, that you speak to their hearts, Panginoon. Lord, break that barrier, Panginoon. Mold and form our hearts, Panginoon, into what you think is right, Panginoon. In church, as why don't we sing this song dedicated to God? Don't mind the person beside you. Just sing your heart out right now. Feel that change. Everything changes here in the presence of the King. 'Cause everything changes. Jesus has all authority. Everything changes here in the presence of the King. 'Cause everything changes. Oh, Jesus has all authority. Said I'm not gonna leave. No, I'm not gonna let go. I'm expecting a breakthrough. Gonna see my miracle. Said I'm not gonna leave. No, I'm not gonna let go. I'm expecting a breakthrough. Come on, sing. Everything changes. Oh, here in the presence of the King. 'Cause everything changes. Jesus has all authority. Come on, sing. Everything changes in the name of Jesus. Here in the presence of the King. 'Cause everything changes. Oh, Jesus has all authority. Said I'm not gonna leave here. So I'm not gonna leave. No, I'm not gonna let go. I'm expecting a breakthrough. Gonna see my miracle. Said I'm not gonna leave you. No, I'm not gonna let go. I'm expecting a breakthrough. Gonna see my miracle. Said I'm not gonna leave you. No, I'm not gonna let go. I'm expecting
Jesus, everything changes. Come on, sing this part. Everything changes. Come on, church. Jesus has all authority. Sing everything. Everything changes. Here in the presence of the King is everything changes. Jesus has all authority. Oh Lord, thank you for being an infinite God. God, it's so beautiful. It's so beautiful when how we have this feeling that we cannot explain in this world. But only my brothers and sisters can comprehend that love that we have for you. Panginoon, I pray for that same encounter for each and everyone in this cathedral right now. Lord, may they encounter you as how we encounter you, Jesus. Trust God right now in this process in your life. If you're feeling down, if you are that person without a job right now, if you are that person who's struggling with your marriage, or you're struggling to have a son or a daughter, you're having family issues, just surrender it all to God. Give it all to God. Lean on to God. And as we lean on to God, I want you to sing this bridge with me right now. Declare this to God right now. Let's pray for a breakthrough, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God. Let your spirit Said I'm not gonna leave you. not gonna live, No, I'm not gonna let go. gonna let go. I'm expecting a breakthrough. Expecting a break. Gonna see my miracle. Come on, Lift claim up it. your voice. Said I'm not gonna I'm leave. not gonna live. No, I'm not gonna let Not go. gonna let go. I'm expecting a I'm breakthrough. expecting a break. Gonna see my miracle. I'm gonna sing it. Said I'm not gonna leave. No, I'm not gonna let go. I'm expecting a breakthrough. See my miracle. I'm gonna sing it. Said I'm not gonna leave. No, I'm not gonna let go. I'm expecting a breakthrough. Gonna see my miracle. Gonna see my miracle. Gonna see my miracle. Gonna see my miracle. Everything changes here in the presence of the King. 'Cause everything changes. Jesus has all authority. Just want to thank you. Praise your name. Hallelujah. You deserve all the glory and the honor, O Lord. Praise your name. Hallelujah. Yes. Oh, truly, Father, that everything has been changes, Panginoon. Simula nung binago mo yung aming mga buhay,
And since you start touching our lives, Lord, everything has changed, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy, sa pagbabago mo sa aming mga buhay, sa patuloy na paghubog mo sa amin sa kabanalan, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil patuloy kang nananahan sa aming mga puso. At ang bawat puso namin ay pinaghaharian mo ng dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, O Diyos. Patuloy ka, O Banal na Espiritu Santo, na mangusap sa bawat puso namin at ituro mo sa amin ang dapat naming gawin upang patuloy kang maluwalhati, O Diyos, at patuloy namin na maprioridad ang iyong kaharian, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, manatili po tayong nakatayo at yung po mga nasa online ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang Biyernes po. At kayo po mga nandito sa sanctuary, magandang araw po sa inyong lahat. Steady lang po tayo at makinig po tayo sa mensahe po ng ating Lord. At samahan niyo po ako, kung kayo po ay may mga Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 33. Maghahawak-hawak po tayo ng kamay, mahaba-haba po ito. Amen. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa po namin ng iyong banal na salita. Nagpapasalamat kami dahil patuloy mo kaming hinuhubog, Panginoon, ang aming pananampalataya sa patuloy ng pakikinig at pakikinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede pa mag-exercise. Amen. Please, sit down po. Wala po yung amen po. Ang ating pong the topic, pwede po bang ipakita po? Ano po yung topic natin ngayon? Ayan. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. So dapat po ang original title po niyan, Priority God's Kingdom. Pero sabi ko, ibayin natin. Gawin natin parang safety first, God's kingdom first. Siguro yung mga engineer, yung mga architect nakaka-relate. Yung safety first kasi importante sa kanila yun Yung nagsusuot sila ng mga gear, yung mga helmet, pag dumadalaw sa site yan safety first, di ba? Pag meron silang protective, tawag nila doon PPE, Personal Protective Equipment. Pag meron sila noon, so ibig sabihin noon, safe sila sa mga possible falling object, lalo na pag pumapasel sila doon sa site. So sa atin naman, of course, God's kingdom first. When we seek first the kingdom of God, so we are safe. Amen po? Mga kapatid, before I dig to the details of my preaching, gusto ko lang pong mag-share ng isang kwento. So isang kwento na kung saan po ay pwede nating kapulutan ng aral. Amen po. Ready na po ba kayo? Amen. Sa isang barangay po, merong nagngangalang Peter. So si Peter po, jobless po siya, wala po siyang trabaho. Nasalubong siya nung LG leaders, kaibigan niya. Niyaya siya, Pete, sama ka sa LG namin. Sumama si Pedro. Kasi wala naman siyang trabaho. We have a free time. Sumama si Peter, umatin ng LG. Umatin ng Bible study. Ang sipag. Talagang nakitaan ng LG leaders na masipag to si Peter. So hanggang sa 2 months, 3 months, umaaten na po siya ng church. At sobrang sipag po ni Peter sa pagdalo ng church, pag-attend ng LG, and actually, meron na rin siyang mga ministry na inatinan. At talagang maraming nabe-bless kay Peter kasi dahil nakikita mo talaga yung, parang dito, nakikita natin yung mga masisipag nating kapatiran na masipag sa pagdalo ng gawain, sa ministry.
To cut the story short, merong isang kapatiran na babae lumapit kay Peter. Sabi niya, Peter, meron akong regalo sa iyo, 2 itik. Alam niyo po yung itik, no? Pato po ba yon? Hindi. Okay. Alagaan mo ha, inalagaan ni Peter. After 3 months, naging 8. Nagpapadala na ng itlog si Peter sa church. Ma-attend siya ng LG. Ang sipag, nagte-testimony. At maraming nabibless kay Peter. After 6 months, yung 8 itik, wala nyo, naging ilan na? 200 na yung itik niya. Tuwan-tuwa si Peter, kaya lang, nawala siya sa LG. Nawala rin sa BS, pero umaattend pa rin siya ng church. Kinausap siya ng LG leaders, Peter, ba't hindi ka na nakakatin ng LG? Sabi niya, Brad, tignan mo naman yung sitwasyon ko. Ang dami ko ng itik. Sinong mag-aalaga noon? Kaya sa church na lang ako nakaka-attend. 1 taon nang lumipas, yung bakuran ni Peter napuno na ng itik. Talagang dumami, lumago, nagkaroon na siya ng maraming customers na wala sa church. Tinanong ng pastor, sabi niya sa LG leader, asa na si Peter? Pastor, hindi na nga rin pumati ng LG. Wala na rin sa BS. Ganun ba? Pinuntahan ni pastor. Dinalaw doon sa bahay nila. Pagdating pa lang, siguro 100 meters away, naririnig mo na yung itik ni Peter. Pagdating ni pastor sa bahay, Pete, sabi niya, nag-aalala kami sa iyo. Bakit hindi ka na dumadalo ng LG, Bible study, tsaka ng church? Sabi ni Peter, Pastor, tignan mo yung kalagayan ko. Tignan niyo yung itik ko, punong-puno. Nabubuksan ko na nga yung kabilang bakuran para lang mapagkasya ko to dahil ang dami ko ng suppliers, ang dami ko ng customers. Kaming mga kamag-anak ko, hiniram ko na lang para ipatakboy namin to. Sabi ng pastor, ganun ba? Pero Peter, nakakalungkot. Dapat inuuna mo si Lord. Sabi ni Peter, Pastor, tignan mo naman sino mag-aalaga sa mga itik namin. Maya-maya yumayanig, kapatid. Yumayanig yung paligid. Si Pastor umaangat. Sabi ni Peter, Pastor, ba't ka umaangat? Sabi ni Pastor, Peter, hindi ko alam. Tanong mo kay Lord. Baka rapture na. Hindi, sabi niya, Pastor, ba't hindi ako kasama? Tinanong ni Peter si Lord, Lord, bakit si Peter lang yung umaangat? Ay, bakit si Pastor lang umaangat, hindi ako? Sumagot si Lord, Peter, diyan ka na lang. Walang mag-aalaga ng mga itik mo. Sabi mo sa katabi mo, God's kingdom first. Nakakatawa, no? Nakakatawa, amen. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot, why, kapatid? Siguro sa halip na mas maging masipag pa tayo sa kaharian ng Diyos dahil sa ibinibigay niya sa ating mga blessings, no? Pero nangyari kay Peter ay yun yung naging dahilan ng pag-deprioritize niya sa kaharian ng Diyos. Amen? Nakakatuwa, pero in reality, nakakalungkot. Kasi nakaka-relate po tayo. Marami na rin po tayong nakitang mga ganitong tagpo o ganitong mga senaryo na kung saan meron tayong mga kapatiran, meron tayong mga kakilala na sa una napakasipag. Pero nung dumating na yung sinasabi niyang blessings at dumami na yung kanyang activity, responsibilities, ay unti-unti na po siyang nawawala. Kapatid, dapat yung mga ganong bagay, the more you busy you are, kapatid, the more you spend more time to God. Amen po? Let's go back to the preaching, kapatid. So what does the kingdom of God mean? Meron po ba tayong slide? Amen? The kingdom of God is not a physical kingdom. It is a transformation of heart and mind. A way of believing and living in preparations for eternity. And if you are a believer in Jesus Christ, then you are a citizenship is no longer of this world, and you are a citizen of heaven. So, tignan nyo yung, it is a transformation of heart and mind. Focus tayo doon. Ang kingdom of God, kapatid, ito yung kung saan ay pinaghaharian ng Diyos yung mga puso natin. Sabi mo sa katabi mo, naghahari ang Diyos sa puso mo. Amen po.
And because God stay in your heart, there are transformations of heart and mind. So tandaan po natin, nung tayo po ay hindi pa mga born again, hindi pa po tayo mga Christians, there was no transformations of heart and mind. Tama po ba? Why? Because kasi dati ang pamumuhay natin noon ay we prioritize, kaninong kingdom yung prioritize natin? The kingdom of yung kaaway. Amen, di ba? We live on simple word of lust. Pero ngayon, nung tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, ito yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, behold, the new has come. And then, nandun na po yung transformations of heart and mind. Kaya po, nananahan po sa atin ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso. Pangalawa, the kingdom of God refers of God's reigns on earth. Consequently, in our heart, it is about His kingship and our obedience to His rule. Kapatid, the moment daw po na tayo ay sumusunod sa panuntunan o kalooban ng Diyos, ay nagpapatuloy po na nananahan ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso. Amen? Kasi, real talk, kapatid, kung ang kaharian ng Diyos ay naghahari sa puso mo. Amen? So ano yung ini-expect na makita sa iyo? Tayo po bilang mananampalataya na pinaghaharian ng Diyos ang ating mga puso. Dapat makikita doon yung 9 fruit of the Holy Spirit. Tama po ba? Why? Sino ba yung naghahari sa puso natin? Ang dakilang Diyos. Amen po? Tuloy po tayo. What does it mean to seek His kingdom and His righteousness? Number 1, the kingdom of God is the rule of God in our life, including evangelism. Evangelism. Ang ganda, no? Maliban daw po na nananahan ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso, and at the same time, God control your life. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God's rule your life. And on the top of that, kapatid, one of the main factors, listen, kapatid, be part of evangelism. One of the main factor of seeking God's kingdom is to be part of evangelism. Sabi mo sa katabi mo, bakit kaya? Kapatid, imaginein mo, naghahari sa iyo ang paghahari ng Diyos sa puso mo. And ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa palagay mo, okay lang sa Lord na tayo po, as a member of BCF Church, na sa atin lang naghahari ang kaharian ng Diyos? Sa puso lang natin na naghahari ang kaharian ng Diyos? Okay lang ba sa Lord yon? Sa BCF lang yan, exclusive. No. That's why one of the main factors of seeking God's kingdom and to be involved in evangelism. Sabi muli sa katabi mo, mag-evangelize ka na. Bugbog na tayo sa evangelism. Last week, Pastor Joey, di ba? Sharing Christ, intentional decisions. Amen. Kailangan tayong magpabugbog para mag-evangelize. Amen po. Second, the search of God's righteousness is our continuous love for each other and the following of God's will with humility and patience and perseverance. Again, so after po tayong na-born again, tayo po ay naging Kristiyano na. Tama po ba? At nanahan ang kaharian ng Diyos sa puso natin again and again. So dapat po, kapatid, ay nagiging kabahagi tayo ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Sa pamamagitan ng paano? Pag-ibig sa kapwa, pagpapakumbaba, pagtitiis, serving God outside in our comfort zone, and be part of Christ's suffering. Yun po dapat tayo nagpo-focus, kapatid. Real talk po yan. Hindi lang po kayo, ako rin po, sa pool din po dyan. Bakit? Kasi, prangkahan na tayo, di ba?
nagpasakop na tayo eh. Nasa Diyos na tayo. Amen. Hindi naman maganda na naghahari na sa puso mo ang karya ng Diyos at iba pa rin yung ginagawa mo. Pinapriority mo pa rin yung luma nating priority. Amen po ba? So dapat kapatid, nakikita po sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Yesus na kung saan ang paghahari ng Diyos ay patuloy na naghahari sa puso natin, nakikitaan po tayo ng mga mabubuting gawa. Dapat maging sensitibo tayo doon sa kapaligiran natin because our challenge is very tough. It's a very tough to seek the kingdom of God and His righteousness in the middle of the simple worldly lust. Tama ba? Imagine, sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. In the middle of simple worldly lust. Ang hirap nun. But because God reign in our heart, na naghahari ang Diyos sa buhay natin, it's possible, kapatid. Posible po. And one of the most important po sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus is to serve God outside our comfort zone. Ang nagiging problema, kapatid, masyado tayong nag-stay sa comfort zone natin. Pag may nagtawag, meron tayong evangelism. Saan po yan, Pastor? Sa Germany. Lahat nagtaasan. Libre ticket, libre hotel. Pati matanda na hindi makalakad, nagtaas na rin ang kamay. Next na panawagan, meron tayong mission. Saan po yan, Pastor? Sa Afghanistan. Walang nagtaas ng kamay. Why? Kasi comfort zone natin yung Germany. Di ba? Maganda ron, maganda yung klima. The point, kapatid, the point here, may mga bagay na talagang mahirap pagdating sa pananampalataya. Nagbabasa tayo ng Biblia. Tama po ba? Masarap po ba ang buhay na Apostol Pablo? Hindi. Halos maya't maya inahabol siya ng mga Roman soldiers at madalas siyang mabugbog, madalas makulong. Halos patayin na dahil bakit? Doon sa kanyang ministry sa Lord. Kapatid, hindi po masarap ang buhay ng isang tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang bilin po ng Panginoong Yesus ay maging kabahagi po tayo ng suffering. If I recall in 1 Peter chapter 2 verse 21, Christ suffered for us and leaving us example to follow, to obey. Amen po? Tahimik ang bisir. Tuloy po tayo, mga kapatid. What does it mean all these things will be provided to you? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, God will provide all your daily basic needs. Amen? So ganun po, ganun lang kasimple po yung context nito. In Matthew chapter 6 verse 25 to 26, for this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor your body as to what you will put on. Is life not more than food and the body more than clothing? Look at the birds on the sky, that they do not sow nor reap, nor gather crops in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more important than them? Of course, we are important before the Lord. Amen po. So yun po, sabi mo pala, if God will provide all your daily basic needs, if we seek the kingdom and His righteousness first. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, alam ko na lahat po tayo ay batid natin na dumadanas po ang BCF ng financial crisis. Tama po ba? But you know what, kapatid? I'm very confident by faith that God will provide. Sabihin po natin, God will provide. Bakit po? Why? Because all the members of BCF seeking the kingdom of God and His righteousness. Amen po? Palakpakan po natin, Panginoon. Amen. Let's see the biblical facts. The priorities of those who follow Christ of seeking God's kingdom should be different than the priorities of those who do not follow Christ.
I think nag-agree po tayo lahat dito. Amen? Because why? Nung tayo po ay, again, nung hindi pa po tayo Christian, hindi pa po tayo born again, so ang priorities po natin, of course, yung ibang kingdom. Amen? Doon sa kaaway. And those are worldly sinful lusts. But nung tayo po ay tinawag na ng Diyos at tayo po ay nagbalik loob, at ngayon po ay tayo po ay pinaghaharian na ang ating mga puso ng Diyos, ay dinideny na po natin yung worldly lust. Amen? So, sino po rito yung nagdi-deny sa worldly sinful lust? Taas ang kamay. Wala nagtaas? Hindi po natin dinideny. So, we deny the worldly sinful lust. Amen? So, ako lang yung tataas dito. Parang si Pastor. Amen? Just kidding. So, kapatid, in Matthew 16:24, sabi po doon, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, and follow me. So, saan po tayo nagdi-deny? So, doon po tayo nagdi-deny, doon sa worldly sinful lust. Why? Importante po nating itatwa yun. Kailangan po nating i-deny, i-reject. Dahil hindi po ito nakalulugod sa Diyos. Na tayo po na kung saan ay naghahari po ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso. And at the same time, ay ini-entertain po natin yung dati nating priority. Ay hindi po ito kadugod-dugod sa harapan ng Diyos. Tuloy po tayo. How do we seek and prioritize the kingdom of God? Number 1, submit to the lordship of God and resist the devil. In James chapter 4 verse 8, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Kapatid, dapat daw po na lagi tayong nagpapasakop doon sa kapangyarihan ng Diyos at lagi pong gumawa ng mabuti na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Pangalawa, have an attitude of loyalty and commitment to Christ. 1 Kings chapter 8 verse 61, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decree and obey His command as at this time. So dapat daw po kapatid, na magkaroon po tayo ng attitude na may katapatan at committed sa ating Panginoong Hesus. So once daw po na tayo ay naging committed, tayo po ay naging tapat sa ating Panginoong Hesus. So yung pagsunod daw po natin doon sa kanyang kaharian ay nagpapatuloy. Amen? So importante po na tayo po ay maging committed po sa harapan ng Diyos. Pangatlo, set your minds and hearts on God's agenda. Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Ito na 'yon. Ito yung challenge po, no? Imagine kapatid, nakatira ka sa isang barangay. Yung barangay na 'yon ay punong-puno ng worldly sinful lust. Amen. May maraming marites, chismis, anti-vice, alam niyo po yung anti-vice, sugal, drugs, at marami pang mga bagay na hindi kadugod-lugod sa Diyos. At doon ka nakatira. At sinasabi ni Apostle Pablo, set your minds on things above. Or, set your minds on hearts on God's agenda. Mahirap. Or kaya ikaw ay dito tayo sa Bahrain, OFW, kasama mo sa plat, ganun din. Nagiinuman, nagsusugal. Amen? So, marami mga bagay na ginagawa doon sa plat nyo na hindi kadugod-lugod sa Diyos. And you are instructed to set your minds on earthly things. Set your minds on heavenly things, not on earthly things. Amen po? Siguro, kapatid, the challenge, and we know that one of the main factors of seeking God's kingdom is to evangelize. So let them evangelize. Share the gospel with them. Introduce Jesus. At kung ikaw naman, kapatid, personal advice, kung ikaw ay hindi mo na makayanan yung kalakalan doon sa plat na yon, siguro magtawag ka na ng mga kamanggagawa or else you have to vacate that plat para sa pagiging para safety rin.
Sunod po, make an active choice to glorify God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Ang sinasabi natin dito, kapatid, yes, marami tayong mga activity. Hindi naman natin yan pinahihinto. At hindi rin naman tayo sinasabi ng ating senior pastor na bawasan nyo yung mga activity nyo. No, it is our choice. Amen po. But the point here, whatever you do, kapatid, anong pa man yang secular activity mo na yan, maliban pa dito sa church ministry mo, at meron ka pang mga activity sa labas, do it for the glory of God. Amen po. Dapat doon sa lahat ng mga ginagawa natin, naluluwalhati ba yung Diyos dito? Pastor ako, after nung ng work, nagbabasketball po ako, masama po ba yun? Hindi. Maganda yun. Nag-exercise ka. Kaso hindi po ako nakakati ng LG. Mali. Nag-agree po ba kayo? Na gusto mo mag-basketball, pero tumatama dun sa LG, sa BS. Anong pipiliin mo? Siyempre, that's the point. Whatever you do, we have, alam niyo po yun, na dapat naluluwalhati ang Diyos sa mga desisyon natin. Sa lahat ng mga ginagawa natin, again, hindi po masama yung gano'n, yung pag-exercise, gym, so on and so forth, hindi po yan masama. Pero dapat, hindi po nako-compromise yung, alam niyo po yun, yung gawain ng Diyos. Amen po. So, upon this discussion, kapatid, nagsasalita tayo, nakikinig kayo, at tignan naman po natin yung katotohanan dito. Dito po sa ating pong pinag-aaralan. Truth number one, kapatid. Our priority in life is to submit and obey God always. Proverbs chapter 3, verse 6, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang problema, kapatid, may problema tayo rito. The problem is, we only prioritize God's kingdom when we have a free time. Okay ako dyan. Libre ako eh. Hindi ako busy. And look back yung kwento natin kanina. Si Peter, di ba? Sobrang busy talaga. Na-bless na nga sa kanya. Grabe to si Peter, oh. Ang sipag, oh. Sobrang sipag. Nabibless sa kanya. I think 3/4 ng members ng church na-bless kay Peter kasi talaga namang mabibless ka, ang sipag. But when nung naging busy na si Pedro, nawala na doon sa presensya ng Diyos. Kapatid, this is a warning to all of us. This is a danger. This is a danger call. Kapag nararamdaman mo na marami ka ng ginagawa at nagiging busy ka na, and then naapektuhan na yung relationship, yung fellowship, punta ka na sa pastor mo, LG leaders mo. Again, hindi po masama ang tayo po ay magkaroon ng mga extra activities. Hindi po natin sinasabing itigil nyo. Ang sinasabi po natin dito, kapag nako-compromise na po ang kaharian ng Diyos, then we have to decide. Amen po? And remember, kapatid, this is one of the most strategic plan ng kaaway na doon siya nagtatago, na doon tayo maging busy at doon marami ng mga sumablay. Marami na siyang mga nabihag doon. Yung strategy na yon na ginagawa ng kaaway is for us to pull out para mawala yung focus natin doon sa kingdom of God at ibalik yung focus natin doon sa lumang kaharian niya. Tama? Ayaw ni Satan na mag-focus tayo doon sa kingdom of God. Akala nyo ba si Satan kaya nasa atin 24/7 para mag-support? Support ako sa iyo, kapatid. Susuportahan kita dyan sa ministry mo. No! Kaya yan nandyan, bumabalik-balik yan kasi ayaw niya na yung focus natin ay magstay doon sa kingdom of God. Gusto niyang mawala yun at bumalik ka doon sa worldly simple lust. Sabi niya, sa akin ka dati. Sabi ni Satan, ako yung first love mo dati. Ako yung employer mo. Ba't ka nag-run away? Ba't ka nagpabisa sa iba? Iba na po yung employer natin, which is our Lord Jesus Christ. Amen? Kapatid, ang sinasabi po natin dito,
Kapag ka ganun na yung sitwasyon, we must be aware and be more vigilant, be more sensitive. By the way, I recall Ephesians chapter 6 verse 11. Sabi na Apostle Pablo doon sa mga taga-Epeso, wear the full armor of God so that you may able to stand firm against the devil's scheme. And one of the devil's scheme ay yung lituhin ka. At isa sa mga scheme niya is dayain ka sa pamamagitan ng mga marami, many factors. Yun na nga, yung pagiging busy natin hanggang sa nawawala na po tayo doon sa presensya ng Diyos. Amen po. So what we must do, kapatid? What we must do? Applications. Be busy with God business. Ganun lang kasimple. Be busy with God business. The more busy we are, the more na sobrang busy ka, the more you must spend more time to God. Pag sinabi mong, Pastor, ano yung be busy with God business? Mag-busy ka sa fellowship. Be busy doon sa LG, sa BS. Be more spending time doon sa pagbabasa ng Biblia. Be more busy doon sa prayers mo. So yun yung dapat na ginagawa ng mga taga-BCF. Amen po? Para naman, kada atin po tayo ng every Friday worship, yang mukha pa rin ang makikita natin. Ma-promote man tayo, anuman yung mga activity na dumating, dumagdag, alam na namin gagawin namin. Strategy mo yan, Taning. Strategy mo yan. The more na nagiging busy kami, the more we will spend more time to God. Amen po? So be busy with God business. Truth number 2. Truth number 2, kapatid. Share the gospel as a way of seeking God's kingdom. Again, mahalaga po tayo bilang pinaghaharian ng Diyos ang ating mga puso, ay wag po nating kakalimutan na tayo po ay maging kabahagi ng ebanghelismo. Dahil bawal po suwapangin ang kaligtasan. Imagine, nananahan sa puso mo ang Diyos, pinaghaharian ka, tapos yung katabi mo hindi pinaghaharian ng Diyos. Magsasawalang kibo ka lang. Hindi po tama yun. Hindi po tama yun. Okay, 15 minutes. Hindi, joke lang. So, ano pong sinasabi natin dito, kapatid? Be part of evangelism. That's one of the main factors of God, seeking God's kingdom po. So, applications. Response to God's call for us to evangelize and make disciples in prioritizing God's kingdom. In Matthew 28:19, therefore, go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kapatid, dapat daw po na tumugon sa katawagan ng Diyos. Again, gusto ko lang pong mag-share ng aking pong personal testimony. At the same time, I'll take this opportunity rin po to update all of you about po doon sa atin sa Saudi outreach. Amen po. Para po sa mga hindi pa po nakakalam, ako po ay nagtatrabaho sa Saudi. At ako po ay araw-araw na bumibiyahe, back and forth. Daily po yan. And I've lost 90 hours a month. At kinumpute po namin mag-asawa last 2023, nawalan po ako ng 3 to 4 months dahil lang sa traveling. Hindi pa po kasama yung stress, yung sa pagdadrive ko sa Damam, because ako po ay nagtatrabaho bilang operation head, as a regional operation head po sa Damam. Sobrang busy, nakakamatay. Kung meron pong patimpalak, no? Kung merong patimpalak na yung sobrang busy sa work at stress, sasali po ako. Baka makuha ko yung first prize. Dahil sa ako po, nagsasabi po kay Pastor Booth, I'm very vocal and open. Sobrang busy talaga. Sobrang busy po. Kasi po, iba po ang retail sa Saudi. And being operation head regional, sobra. Reporting, PNL, strategic plan, so on and so forth. Yung mga nagtatrabaho sa supermarket, alam niyo po yung sinasabi ko. So what is the point? Super busy. And then, dumating po itong Saudi outreach. Yung first 4 months ko po, I was struggling big time. Humingi po ako ng saklolo. Sabi ko, Lord, I was crying with the Lord. Hindi naman po ako umaangal, but I was crying with the Lord. Lord, hindi ko kaya mag-isa. Sabi ko, okay naman po na ako dito sa Bahrain, nagpapastor naman po ako. Hawak ko naman po yung Capernaum BS area, maayos naman po yung samahan.
At so and so forth po. And then, sorry po. Okay po. Naririnig po ba ako? Amen. To cut the story short po, sabi ko, Lord, tutuloy ko ba itong Saudi outreach? Yung first 4 months po, I was struggling big time kasi ako po yung nagtuturo, gumagawa po ako ng Bible study plan, tapos twice a month po, nagtuturo po ako sa Capernaum area, meron pa po kaming LG Leaders Meeting, and then weekly rin po yung amin pong LG sa Saudi, with our kapatiran sa Hope, sila Brother Lito, Brother Swartz, Brother Rolly, and the rest of our kapatiran sa Saudi, pack jam. Loaded po talaga. Ano sabi ni Lord? Anong gusto mo, Biner? Sabi ko, Lord, kailangan ko po ng katulong. Brother Mark Buson, Sis Jeka Buson, on the way. Dumating po sila. Isang deacon, isang deaconess. At nakapag-outreach po sila doon, nag-outdoor po kami. It's about more than 30 plus kapatiran, including kami, mga nasa 35 po kami. And it was very peaceful, it was very blessed. And then, sabi ng Lord, ano pa? Kulang pa, Lord. Pastor Dan. Nakapag-ministry na si Pastor Dan, I think, thrice na po. At nakapagturo po siya, 2. Gumagaan na yung sitwasyon ko. Kasi may nakapalitan na ako. 3 na kami nagtuturo, nagpapalitan, at may mga kasama na rin akong gumagabay sa mga kapatiran. Ano pa? Sabi ng Lord. Wala kaming praise-hearted, Lord. Joshua Ignacio, ibinigay ng Lord. Nakapag-ministry na po si Joshua, last BS, and meron naman po tayong tumutugtog doon, kaya lang hindi naman po siya talaga Christian. So marunong siya sa instrumento, kumakanta, pero he needs support sa isang natural praise-hearted. Joshua, ipinagkaloob ng Lord sa outreach. And then sa Thursday po, next BS po namin, set na po kami, pupunta po kaming mga misyonaryo ng Diyos doon po sa Saudi. At isa pa po, sabi ng Lord, ano pa? Si Brother Early Matula, head ng evangelism dito po sa Bahrain. Kasama na rin po namin. Sabi ng Lord, ano pa, Biner? Isipin ko pa, Lord. Sabi ko, isipin ko pa. You see the point, kapatid? When you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided unto you. Purihan po ang Diyos, purihin po ang Diyos, kapatid. Alam niyo po, alam ko na kung ano yung katawagan po ng Diyos sa akin. Kaya umiiyak lang ako, hindi po ako nagko-complain. But God is very gracious. 1 John 5:14, anything we ask according to His will, He hears us. Sa palagay niyo po ba, bibiguin tayo ng Lord kapag pinag-uusapan yung ministry niya? Hindi naman sa akin yung ministry na yon, but I was cried with the Lord that I need support para sa pagpapatuloy ng kanyang kaharian. Amen po. And good news, kapatid, nakapag-appoint na po tayo ng 4 na LG leaders and is about to introduce the LG system within the coming months with the help of Pastor Dan and Bro Mark, and with, of course, with our patronage of our senior pastor Boots. And he gave us the go signal to proceed on LG system. Yung 4 na LG leaders po ay nag-confirm na po, mga kapatid, nasa PID na po sila. Pini-PID ko na po sila on a regular basis. And also, kapatid, I just want to thanks Pastor Po. And they're so grateful. Grabe yung pagod ko na nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, katawan lang yan, napapagod. Pero yung puso at yung spirito, buhay na buhay. Amen po. Palakpakan po natin, Panginoon. Ilang minutes pa. Truth number 3. We sometimes fail to seek God's righteousness because of our disobedience to God. So saan po tayo nagpe-fail? Failure to submit to the Lordship of God. Failure to commit with our ministry to God. Failure to focus on God's agenda. Failure to make choice to glorify God. So what we must do, kapatid, para ma-avoid po natin ang mga bagay na ito. Applications. Be obedient to Him by continuing our love for brethren and always obeying God's will. In Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will be entering the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.
Kapatid, maging masunurin po tayo sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pagmamahal sa ating kapatid at patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagtatapos, kapatid, sa pagtatapos po, bilang tayo na pinaghaharian ng Diyos, ang ating mga puso, and we know the fact na dito na tayo tinawag, kapatid. So real talk na to. Dapat po, kapatid, ay makita sa atin yung kabanalan ng Diyos, yung katwiran. Dapat po, kapatid, ay nakapokus po tayo, hindi lang po doon sa na tayo ay nasasakupan tayo ng Espiritu ng Diyos, but dapat po ay makitaan po tayo sa gawa. Kasi kapatid, dapat maintindihan natin, maunawaan natin na, Lord, ang puso ko, pinaghaharian mo. Ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat na makita sa aming mga mananampalataya? Ano nga ba? Kapatid, dapat makita yung kabanalan at yung katwiran ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, oh Father. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinaalalahanan, O Diyos. Patuloy mo kaming nire-remind, O Diyos, patungkol sa iyong kaharian. Maraming salamat dahil sa pamamagitan po ng iyong banal na salita, O Diyos, ay patuloy po kaming naliliwanagan, Panginoon. At patuloy naming nakikita, O Diyos, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Lord, na ang lahat po ng mga narinig po namin sa araw na ito, ang mensahe mo na hinatid mo po sa amin sa araw na ito, Lord, hindi lang po namin basta ito narinig, O Diyos, kundi ito ay itinimo mo na sa aming mga puso, sa aming kaisipan, upang maganap namin ang mga bagay na ito, upang kami, O Diyos, ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya, at ikaw ay patuloy po naming mapapurihan. Maraming salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ito. Yan, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating Holy Communion. Ihanda po natin ang ating mga sarili. At ito po ay pagpapaalala po sa atin ng ginawa po ng Panginoon para sa atin.
Brothers and sisters, I would like to ask everyone to stand up. Praise God. Brothers and sisters, we are about to partake of the Holy Communion. This is a ritual that was left by no less than our Lord Jesus Christ himself. And the purpose of this is to commemorate, for us to remember the greatest sacrifice that was ever done on the face of the earth, when the Holy Son of God gave himself up to die on the cross like a thief for the salvation of everyone, so that he can offer salvation to anyone who believes. But we should do this with all holiness and with all seriousness of heart. For as Paul says to the Corinthian church, many of them were sick, many of them were dead, because they disrespected this very ritual that we are about to partake. So please close your eyes and bow your heads as we examine our hearts. Open your heart to the Lord and ask Him to examine you, and that we may ask for forgiveness for whatever wickedness that we may find in our hearts. Remember, we have to do this with all holiness and with all sanctity. Hallelujah. Heavenly Father, we pray for your Holy Spirit. Nothing is hidden from you, Lord. You see every nook and cranny of our hearts. And Father, we pray, just reveal to us if there's any sin, Lord, that you find in there. Forgive us, Father. We continue to ask for the precious blood of the Lord Jesus Christ. Cleanse us, purify us, Father. We ask this, Father, O God, in all humility, in the great and mighty name of Jesus. So, brothers and sisters, as the Apostle Paul says in 1 Corinthians 11:22, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Let us eat of the bread. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Lalong-lalo na, O Lord, sa ganitong araw na kung saan, O Lord, ginugunita namin, O Lord, ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa inyong katawan na nabugbog at naialay, Panginoon, para sa aming ikaliligtas. Salamat po, Panginoon, at minsan pa, O Lord, dalangin po namin habang kami ay naghihintay sa inyong pagbabalik, nawa ay patuloy niyo po kaming masumpungan na naglilingkod at nagtatapat sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat at pagpupuri. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let us partake of the cup. Hallelujah, Lord God. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong hahabagan, Panginoon, at kapahayagan ng iyong dakilang pagmamahal sa bawat buhay po namin, Panginoon, na naging dahilan upang kami po ay inyo pong mahalin at naging sa atin na itong kamatayan upang kami po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord God, that you have said in your word, Lord God, na kung walang pagbubo ng ipong dugo ay wala pong pagpapatawad ng kasalanan, Panginoon. And Lord God, malaking pribileyo para sa amin, Panginoon, na ikaw ay pasalamatan po namin ng walang hanggan, Panginoon. We just want to bless your name, Lord God, giving you thanks, Panginoon, for that unconditional love that you have offered to us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise be the name of the Lord. We may now all be seated. Pastor Mandy.
Praise the Lord. We have now come to the portion that we will bless the Lord by our giving. Amen? Sabi nga po sa title po kanina, God's Kingdom First. Kasama din po yan sa ating finances. So we want to challenge you mga kapatid, if you want to be part of God's kingdom, ito yung sama-sama po nating ginagawa, that we are setting aside a portion of what God has blessed us para ibigay po sa gawain ng Panginoon. Not that God needs it because He owns everything, but para po sa gawain niya dito po sa lupa, para lalo pa pong lumaganap ang kanyang gawain. So we encourage you, ang sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, remember this, tinatawag po natin yung mga greasers and ushers po para kolektahin na po yung ating mga tithes and offering. As I exhort from 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, sabi po dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Patingin nga po ng mga ngiti ng mga magbibigay po sa Panginoon. Parang pilit ata yung iba. Okay? Sabi dito, God loves a... Yun. So, dapat mag-sink in po sa atin yan. Yung pagbibigay po natin sa Panginoon, may galak po sa ating mga puso. Hindi po napipilitan. Hindi dahil may kailangan ka sa Panginoon. Hindi dahil gusto mo ng blessing. It's because God's kingdom first, even in our finances. Amen po? At sabi po sa verse 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So let's bless the Lord sa ating pong pagbibigay po na ating mga tithes and offering. Let's all stand up na po. Sing, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray, church. Father God, we thank you for these blessings that you have given unto us to bless you, to give to your kingdom first, O Lord God, to be part of your activity here on earth, reaching souls for your kingdom. Father God, may you bless this, multiply this, and to be used furtherance to the furtherance of your gospel, of your kingdom, to every part of the world, and even here in Bahrain, O Lord God. Lord, bless in each and every one who has taken part in giving to your kingdom, O Lord God, and you will continue to meet every need of everyone, O Lord God, who given unto you, O Lord God. We thank you, Father, for you are the provider in everything we need. All glory and honor and thanksgiving we give unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo po muna tayo. At this time, nais po nating tawagin yung ating po may mga first-time visitors po tayo. Marso na po, no? March 1, first Friday of the month also. So may 4 po tayo na first-time visitors. So hiniling po natin itong 4 na ito ay mangyari po na tumayo po sila para ma-recognize at makilala po, ma-welcome po ng bawat isa as I call on your name. Okay? Huwag po kayo mahiya. Lahat po kami tumayo rin nung kami bago. Okay? Okay, number 1.
Agripina Lazaro. Nasaan po si ate? Ayan, nakatayo na po siya. Salamat po sa pagtayo, ate Agripina. Next po, si Randy Saladario o Saludario. Welcome po. Next po, si Aiza Perez. Welcome po. Lastly, si Josephine Morales. Welcome po sa Bahrain Christian Fellowship, and kami po ay umaasa na hindi lang po ito yung una at huli niyo pong pagdalo, kundi yung patuloy niyo po na makasama po kami dito sa paggawain po ng Panginoon at sa pagsamba po sa Diyos. Amen po. So kayo po ay kakatagpuin po ng ating mga greeters and ushers later on. Okay. And sa portion po ito ay ating pong kinikilala po yung mga naging snack sponsors po natin nakaraan, and even for this month of March. Okay? Salamat po sa bawat buhay ng bawat isa na nakibahagi po sa pag-sponsor po ng ating mga snacks po. Next po ay muli po nagbabalik ang On Point. So kung meron po kayong katanungan dun sa na-preach po kanina, God's Kingdom First, mangyari po na ipadala nyo po ang inyong mga katanungan sa bcf.onpoint@gmail.com. At masasagot po yan sa portion pong iyan. At meron pong balita na dumating po sa atin lately na nakakalungkot. Ito po yung pagpanaw po na ating matagal na po na residence at pioneer po dito, yung asawa po niya, si Nanay Lolit Pacudan. So, kumakailan siya po pumanaw. Siya po ang asawa po na ating beloved pastor na Pastor Pablo Pacudan. So, nung last Saturday, February 24, so doon po sa mga nagnanais pa na mag-abot po ng tulong sa mga nakakilala po kay Nanay Lolit at maging kay Pastor Pablo, open pa rin po sa pag-abot po ng financial help po sa kanila. Just contact your area pastors or directly po kay Pastor Bener, makipag-ugnayan po kayo para directly po ipadala po sa kanila yung tulong na kailangan din po nila. At patuloy po natin panalangin din si Pastor Pablo sa sitwasyon po ito at maging ang buong pamilya po ng Pacudan. Okay? Next po, we have a stewardship report from Finance Ministry. Kaya po tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon dahil po dito. Hindi po libre ang mga ating ginagawang mga gawain, maging yung mga aralin po natin sa CE and every other things na inoccupy po natin sa building na ito. So it comes with a fee. So kasama po ang inyong pagtulong po sa gawain para po ma-meet yung mga pangailangan po nito. Okay po? Okay. And lastly, muli po tayo nangailangan na 3 kalalakihan na makakatulong po sa pagdala po ng mga instruments po natin dun sa music room. Okay, tayo na po tumayo as we close in our prayer para po sa gawain sa hapon na ito. Let's all pray. Father God, we just thank you for this day that you have given unto us, that we have come corporately as your people to worship you in spirit and in truth, not just through songs, not just through music, but also in listening to your word, challenging us by your word, O Lord God, to seek your kingdom first. And also we have worshiped you to our giving. We have worshiped you to commemorating, remembering what you have done on the cross through the Lord's table. And right now, Lord God, we just thank you for all the things that you have done unto us, O Lord God. This day that you have met us and you have shown your blessing upon us, O Lord God, as we worship you. Patuloy kaming dumudulog at nananalangin po sa inyo maging sa oras na ito, Panginoon. Sa bawat isa po sa amin na may mga pangailangan sa oras na ito, may it be financial, may it be physical, kailangan na kagalingan, mainam na kalusugan, may it be relational, O Lord God, may it be a visa or a job needs, Father God, whatever it is, alam niyo po yung bawat pangailangan na bawat mga anak mo nasa lugar na ito. Bawat isa nasa bulwagan na ito. At bawat isa na nakatune in po online. Father God, sabi niyo po sa inyong salita, bago pa mo po namin iusal sa aming mga bibig, you know them all. And we lift them all up to you, O Lord God, the fathers who knows all, and you can meet every need ng bawat isa po sa amin. Father God, according to your ways, kayo po kumilos at kumatagpo sa bawat pangailangan na yan.
Patuloy namin masumpungan ang katapatan mo, ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo at kaluwalhatian mo sa aming mga buhay. Tinataas po namin sa iyo si Pastor Pablo Pacudan, O Diyos, sa kanyang kalagayan na ngayon na kinuha niyo na po muli ang aming nanay Lolit. Father God, dalangin po namin ang kaaliwan mo at ang kapayapaan mo ang bumalot sa kanyang puso. Siya po'y namimighati sa oras na ito, pero patuloy mo siyang balutin ng iyong pagmamahal, ng iyong kapayapaan, Panginoon, kabilang ng buong pamilya po ng Pacudan na naapektuhan po sa sitwasyon na ito. Continue to guide him, O Lord God, even all his families, na patuloy silang magtiwala, umasa po sa inyo, that one day, O Lord God, sama-sama po namin siya makakasama po sa inyo, dyan po sa inyong kaharian, Panginoon. Father God, we thank you, O Lord God. Continue to bless each and every one of us for this start of the new month, of this new year. Hayaan niyo po, O Diyos, na patuloy kang manguna sa bawat isa po sa amin. Throughout this week, O Lord God, that we will seek your kingdom first, O Lord God, in everything that we do, to glorify you and exalt you in our lives, O Lord God. For you alone are worthy of all praises and thanksgiving. Salamat po, Panginoon. Salamat sa katugunan, salamat sa tagumpay mo, salamat sa mga gagawin mo sa aming mga buhay. Sa iyo lang po namin binibigay at tinataas lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng kadakilaan at pasalamat at kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. At mga kapatid, tanggapin po natin ang mayaman na habag ng ating Diyos Ama sa langit, ang mayaman na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang mayaman na pakikipisan, pag-aliw, pagsama at panunguna at paggabay ng banal na Espiritu ang siyang sumaatin ngayon at kailanman. Amen and amen. God bless everyone. See you next worship service.